Sa pagpapatuloy ng ating kwento, dumako nga tayo sa Luzon Datum sa episode 1. At sa episode 2 naman ay iikot pa rin tayo sa lugar ng Marinduque at pupuntahan yung mga natatago pang yaman dito na meron sa lugar. Ilang oras na din yung biyahe namin at medyo kumakalam-kalam na yung mga sikmura namin. So napag-usapan ng team na maghanap muna kami ng pwede namin kainan. Hanggang sa narating na nga namin itong Ioma na sanggipsal dito yan sa Marinduque. At dito na kami kumain at namahinga ng konti bago namin puntahan yung transient na uupahan namin para doon na kami magpalipas ng gabi. At dahil nga mahirap din yung signal dito, kaya meron sila ditong pa free wifi. Nakakonect ka na ba? Oo. Guys, may nakainan kami dito sa Ioma. Sarap. Sanggipsal dito sa Marinduque. Along the highway lang siya yan. So, shoutout sa Honda Philippines. Ang gamit nga nating motorsiklo dito is yung Honda Airblade natin na napaka-fuel efficient. So, napakatipid nung naging gasolina ko dito sa biyahe ng Marinduque Loop na to. 45 km per liter to be exact yung naging fuel consumption ko dito sa biyahe na to. So bago kami tumungo dun sa pupuntahan namin at maghahanap nga kami ng transient. So ito yung mga dinaanan namin at napansin ko napakalinis, napakaganda ng kalsada at napakaluwag. So kokonti lang yung mga nagmumotorsiklo dito na kagaya namin na naglulug. So siguro dahil weekdays so hindi pa ganun karami yung tao nung pumunta kami. At isa pa sa nagpaganda sa mga naging biyahe natin is nakisama talaga yung panahon at wala namang ulan. So tuloy-tuloy lang yung mga naging biyahe namin, wala naman kaming naging problema. At pagdating sa location, madali naman namin natunton dahil naka-waste nga itong si Kamoto Ride. Sa alam ko, nakarating na siya dito dahil dito nakatira si Ate Angie, yung kanyang wife. So medyo familiar siya sa lugar at hindi siya nahirapan maghanap ng mga location na pupuntahan namin. So narating na nga namin itong transient na aming uupahan. So alam ko, worth 4,500 or 5,000. So naghati-hati na kami doon. Medyo nakatipid kami lalo na marami kami. At maganda naman, okay naman yung lugar. Malinis, kompleto. So ang gagawin lang naman namin dito is matutulog, mag-iwan ng gamit dahil pupunta pa kami doon sa kamag-anak ni Sir Kamoto. At doon kami maghahapunan, doon kami kakain. Pero bago yun, pupunta rin muna kami sa isang spot na kung saan mag-swimming kami sa isang resort na hot spring yung mga pool nila. Salita ako sa ulo. Oh, ganda dito, tol. Sama po ba yung video, okay? Kaso baka mabulabog po yung mga kapitbahay. Baka daw mabulabog yung kapitbahay. Hindi, ulan po ulit. Edi? May mga extra bed naman po kayo, no? May mga extra bed po kayo. Pagka naman to lalagyan ng extra bed, kunyari ka. Katulad po yan. Ano po? Additional 150 lang po. Apo. So nakapag-settle na kami ng mga gamit namin dito sa transient namin. Nakapag-bihis na rin kami. At nag-iwan kami ng mga gamit doon dahil hindi naman namin kailangan dalhin lahat ng gamit namin kasi mag-swimming lang kami, magagabihan lang kami kila Ate Angie. So sa part na to, nag-ikot-ikot muna ako, sinilip ko yung lugar. Halos walang masyadong talaga nagmumotor sa lugar na to. Ayun, kung makikita nyo, napakalinis ng kalsada, napakalinis ng lugar nila guys. Ang ganda pati nung municipality nitong Gaza. Alam ko, nasa Gaza kami. Ayan. Andito ako sa bandang parang pinaka-plaza nila. Ayan o, kung may makikita ka man na motor, pa isa-isa lang. Hindi kagaya sa atin na sobrang dami talaga. At eto, mamayang gabi, alam ko bukas to. Ayan, inikot-ikot muna ako, sinilip ko kung ano yung meron dito. Nakakatuwa kasi yung mga bahay dito na pe-preserve nila, no? Hindi pa totally masyadong modern. Kumbaga, pine-preserve nila yung mga makalumang bahay. Napansin ko rin yung mga pampasayarong tricycle dito. Napaka-konti lang, guys. Ito pala yung munisipyo nila, I Love Gaza. Okay. So naisip ako nang bumalik ng transient at siguro mga 1 hour mahigit din yung pahinga nila para makapag power nap naman. Hey, what's up, brother? Of all the things
Ay, magandang araw po. Kami. Da. Magbabaong ka? Hindi naman kalayuan mula din sa naging transient namin. Nakarating na nga kami dito kila Ate Angie at minabuting sumama ng father niya para ma-tour kami dito sa lugar at mapuntahan na nga namin yung sinasabi niyang Hot Spring Resort. So mula dito sa bahay nila, umangkas siya doon sa motor ni Kamoto Rides. At least nagamit mo. Pagka natutunan ang GoPro ko. Yung? Ang GoPro ko, akala ko malulobot na. Pares na tunog ng motor ko eh. Sikat yung araw pero ramdam mo pa rin yung simoy ng hangin na malamig talaga at hindi siya totally kainitan. So nakaka-refresh yung mga ganitong vibes. At ito talaga yung hinahanap-hanap ng aking katawan na mare-refresh ako. Alam mo yung meron kang peace of mind sa mga ganitong klaseng lugar. At bonus point pa dito, yung mga tao na nakakasalubong namin is napaka-approachable. At yung mga bata nakakatuwa pag nakikita kami. Ano mo yung feeling mo para kang artista sa isang lugar. At feeling ko dito lang talaga nangyayari yun. Kaya isa rin yun sa nakakatuwa talaga. Bro, ready ka na ba? Yung kapit to. Matanggal lang mga ano natin. Mga lamig-lamig sa katawan. So, nakapark na nga kami dito. At actually, ito yung pangalawang resort na pupuntahan namin. Kasi yung unang pinuntahan namin kanina is sarado. Yun talaga yung unang spot na dapat na pupuntahan namin na pinagdalan sa amin ni Tito. Ano, Mac? Sarado pa rin? Ha? Alright. Nadala yung bag ko, nakalimutan ko. So napakaiksi lang nung naging oras namin para marating namin tong Marinduque Hot Spring Resort. So kung makikita nyo, meron sila ditong mga private pool kung gusto mong upahan. Meron sila ditong mga rooms na pwede mong tulugan kung mag-overnight ka. At yan, kung wala ka naman tutuluyan or magstay ka lang, pwede mong upahan to. So maganda yung itsura ng lugar, maganda yung vicinity niya, maganda, malinis. So sobrang komportable kayo dito guys. Sigurado ako pag nagpunta kayo dito, mare-refresh kayo dahil hot spring tong mga pool nila dito. So maganda yung hot spring sa katawan natin. At least yung mga lamig-lamig natin sa katawan matatanggal, diba? At mare-relax din talaga tayo. Pwede tayo maligo sa gabi. So yan, nag-ikot-ikot lang muna kami dito. Tinur kami dito ni Tito, yung father ni Ate Angie. Hapon na rin nung nakarating kami dito. Pero wala talagang katao-tao dito guys. Sobrang konti lang. Kung meron man, parang isang cottage lang yun nauna sa amin. Ito, baba natin ang mesa. Ayun o, may tindahan. Pwede tayo bumili. So dito tayo pa pesto guys. Ano ba yan? Yeah. Try natin. Kaya napapasok na kasi maglukso na tayo, napapasok na eh. So after namin mailapag yung mga gamit namin, nag-shower muna ako syempre. At dito sa isang pool na walang tao, dito muna ako maliligo. At itatry ko nga itong hot spring nila kung gaano siya kainit. So nung nakaligo ako, tinesting ko siya. Kung i-rate ko yung init niya, 1 to 10. Para sa akin, 8. So hindi siya totally sobrang init. Pero mainit siya. Meron kasi mga pool na hindi totally mainit, parang maligam-gam lang. Ito, mainit-init siya. So nakakatanggal siya ng lamig-lamig sa katawan natin. Nakaka-refresh, wala siyang chlorine sa pool. So natural lang yung tubig. At sobrang sarap sa feeling dahil maghapon kaming nagmotor. Mahabang biyahe yung ginugol namin dito kaya feeling ko deserve naman namin maranasan to. Matatapos na naman yung isang buong araw at binigyan na naman tayo ng napakasarap na experience sa lugar ng Marinduque. Imagine guys, nakarating tayo sa isa sa pinakamataas na lugar sa Marinduque at bonus point pa tong hot spring resort na napuntahan natin. Nakakatuwa at na-enjoy natin yung isang buong maghapon na to at nakakain tayo ng masarap at napaka-accommodating ng mga tao dito sa lugar. So wala na kayong dapat isipin dito. Kung pupunta kayo dito, magdala na lang kayo ng budget at lahat ng kailangan nyo guys, meron sila dito. After ng hot spring
namin ay babalik ulit kami kila Tito para maggabihan. So pinaghanda nila kami doon ng mga masasarap na seafood at syempre fresh yun galing sa huli nila mismo. So magkakantahan kami doon, magiinuman ng konti at after nun kinabukasan ay tutungo na nga kami sa Maniwaya Island. So guys, hanggang dito na lang muna yung video natin at maraming salamat sa mga nakapanood ngayong araw at abangan nyo yung next episode natin at magtatawid dagat ulit tayo papunta sa Maniwaya Island. So abangan nyo kami next episode. See you guys!